Ayun. Good morning mga first timers, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Parang ano, parang speech bago ang lahat, bago natin simulan itong review-reviewhan na to, at ipapakilala ko sa inyo si Madonna, also known as Aerox, or si Aerox, also known as Madonna. Madonna yung pinangalan kasi daw. First timers daw tayo. So bakit first timers? Kaya si Madonna daw, like a virgin, touched for the very first time. Kaya Madonna. Hoy, bigay! Like a virgin, touched for the very first time. Normal. Kaya yun yung naging pangalan ni Aerox, si Madonna. Like a virgin, touched for the very first time. Witty. Siya yung nanalo. Sino ba yun? Katie Go. Congratulations, Katie Go. Siya yung may pinaka-witty na naisip na pangalan. Ayun, at bago nga pala ang lahat, no, gusto ko magpasalamat. Kung anong first time ko ngayon, gusto ko i-share sa inyo. Nakikita nyo ba yan? Señoritos. Ayan, first time ko magkaroon ng sponsor ng damit. Ayan, si Paulo Togano. Shoutout kay Sir Paulo Togano na yung brand niya na Señoritos. Bibihisan na tayo mga first timers. So tuwing aalis ako, Señoritos na palagi ang makikita nyo sa damit ko. Kaya ayun, maraming salamat at napansin din ako. Ay, ang tagal ko nagpapansin dyan sa Señoritos na yan. Ngayon siya ang kusang nakapansin na sa akin. I almost gave up. Kasi gusto ko talaga yung damit nila eh. Ang gaganda ng mga design eh. Marami pa yan sa loob. Isa-isa nyo yung makita. So ngayong araw ngayon mga first timers, okay lang ako. Okay lang ako. Kagagaling ko lang ng Quezon Province, di ba? Kumbaga, hindi agad ako nag-vlog kinabukasan kasi grabe, ang sakit talaga ng katawan ko. Alam mo, wala kang kaganang kumilos. Talagang gusto mong humiga lang kasi nga naman, Diyos ko naman, 9 hours kang bumiyahe, no? Non-stop eh. Ang hinto ko lang, magtanong lang ako saan po dito yung EDSA? Tumbok po ba ng EDSA to? Ganun lang ang mga tanong ko, pero dire-diretso nihinga sa loob ng 9 hours eh, hindi ko nagawa eh. Pero ayun, nagwagi tayo. Nag-succeed tayo na naiuwi natin si Madonna dito sa bahay. Ayan sa likuran. Ayun, shoutout ulit sa sa Señoritos. Yan, first time kong ma-sponsoran na talaga ng damit. Bibihisan na tayo. Yeah, rock and roll, diba? Tsaka shoutout din sa Out for Wash. Meron na rin tayong sponsor na car wash na dito. Ay, nako, bigil. Ilalagay ko sa description yung link ng page nila. Doon kayo magpa-car wash. Pag taga Malolos kayo o mapunta man kayo sa Malolos, doon kayo magpa-car wash. Maganda maglinis doon. Hindi na madaling linis doon, matagal. Kaya mas matagal, mas mabusising linis, mas okay, diba? Kaysa may namadali. So ayun, mag-review-reviewhan tayo dito ngayon mga first timers. Sa wakas na nagamit ko na rin yung dambuhala kong camera. May battery na ako eh. Kaya ayun, medyo lumawag-luwag na ulit yung yung video natin. Ayan, gusto ko lang pag-usapan natin itong si Madonna natin. Kaya natin, kasi motor natin yan mga first timers, hindi lang akin yan. Kasi nabili natin yan dahil sa tulong ninyo. Kasi pinagtutulungan natin na magkaroon tayo ng bagong scooter. Kaya hindi ko binili yan. Binili natin. Okay? Sa pamamagitan ng hindi nyo pag-skip ng ads. Actually, dapat nga hindi ko ginagawa yung ganyan. Yung pinopromote ko ng don't skip ads eh. Pero willing naman kayo. At mayroon namang nagbubunga naman yung ginagawa natin, di ba? Kaya, ayan, meron na tayong Madonna ngayon. So ngayon mga first timers, paano ba sisimulan tong review-reviewan na to? Aerox 155 na kulay blue. Napaka basic ng ano. Kaya tumahimik ka muna. Huwag ka muna magpapansin dito at may ginagawa ako. Ito na yon. Yamaha Aerox 155. Hindi siya S mga first timers. Ibig sabihin ng S, yun yung mga bagong labas ngayon na may ABS. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ABS. Basta automated brake system. Siguro basta brake system ang BS. Kumbaga, yun yung mga bagong motor ngayon na pag pupreno ka bigla, hindi siya magsiskid yung gulong mo. Kusa siyang magbabrake na parang gumagatol-gatol para may iwasan mag-skid ka para dumulas. Yun, nasubukan ko yun sa NMAX. Ito wala, pero okay lang yan. Huwag kayong mag-alala. Mahal lang kasi yun. Ito medyo mura. Doon tayo sa mura, huwag tayo doon sa hindi ko kaya. Doon na tayo sa kaya lang natin. No, ngayon lang naman lumabas yung ABS. Ang mga motor naman dati, wala namang ABS. So, walang masama kung ito yung kukunin natin. No? Yung laki nito mga first timers, ito yung size na
sobrang fit talaga sa akin. Ikumpara mo dun sa mga maliliit na tao na nakasakay sa Mio na normal, hindi awkward tignan. So sa laki kong tao, pag dito ako nakasakay, yung laki niya parang normal na Mio lang din sa akin kasi di ba ang laki kong tao. Ayun, palit Digel. Ayun, palit camera tayo kasi bumigay yung 70D ko. Biglang namatay, ayaw niya umandar. So ito mga first timers, ito yung itsura niya. Ang mga suitors ngayon, lagi nang bukas yung headlights para at least lagi tayong visible kahit araw. Yan ang purpose yun eh. Lalo pag nag-overtake tayo, mas visible tayo sa mga nakakasalubong natin. For safety yan, kaya lagi nakabukas. Laki niya, no? As is muna kasi, wala akong babaguhin sa kanya. Mag-decals lang ako dito para at least may boy first time dyan. Pero as is muna, wala akong babaguhin. Yung shocks daw, kailangan daw palitan. Pero saka na, kailangan ko lang laspagin muna natin yan bago yung palitan, di ba? Kasi sayang naman pag, alam mo na, pinalitan mo agad ng mga piyesa-piyesa kaya hindi mo na ako mag-ganun. Yung gulong naman niya, Diyos ko, wala akong kaalam-alam. Ito ang sinasabi na super honest review. Kasi walang alam, 140 by 170. Yan yung size niya. 140 by 170. Yung sa harap naman ay 110 by 80. Siyempre wala pang plaka kasi hindi pa siya naka-register. Actually hindi ko alam kung anong sasabihin ko dito. Ito yung radiator niya dito sa tagiliran. Wala siya dun sa harap. Laki ng tambucho. May nakikita kasi ako mga shocks na merong dito eh. Parang merong katabi dito. Hindi ko alam anong tawag dun. Sobrang hindi ako maalam sa motor. Pero alam ko na ito yung motor na para sa akin. May step cut dito. Yan, foldable. Ganda. Tapos ang kagandahan kasi dito, yung paa mo, pag nakalagay dito, kung ano ka, tawag dito, good morning po. Isa mo sa mozzarella ba? Ito po, pinaayos po eh, kasi nawasak yung hubs. Opo. Kasi gawang China lang po yun. Ayan, pag andito ka, nakalapat yung paa nyo dito, sobrang komportable. Unlike sa NMAX na mayroon pang nakaganon dito. 'Di ba? May ganyang klaseng apakan pa. Pero dito, sobrang komportable pa rin naman 'yan. Pag bumabiyahe ka. Ito pala, pwede to. Side mirror niya. Enjoy ko nung bumabiyahe ako mula Quezon kasi sobrang visible sa akin yung mga sasakyan sa likuran. So walang papalitan diyan. Ito yung switch ng ilaw, high low. Signal lights, horn, start. Dito walang switch ng on and off. Yung S yata o yung mas mataas na klase dito, meron yun. Dito naman sa susian, syempre kapag nakalakyan muna ng ganyan, may yung hawakan ng susi ko, meron pa siyang parang pangbukas dito. Yan, pangbukas dito. Para siguro anti-theft na rin kahit paano bago mo ipasok yung susi. 'Di ba? Mayroong lock. So, on natin. Yan. Tapos dito, makikita natin yung yan, digital siya. Nakalagay diyan yung fuel, yung kilometer per hour, yung oras. Anong oras na ngayon? Kilometer na tinakbo mo na at yung RPM. Kapag nagre-rev ka dito, pumapalo-palo ng ganyan yan. Tapos dito yung pang signal lights. Ayan, ilaw, engine, tapos yung ng radiator mo dito. At ang kagandahan dito mga first timers, meron siyang, lalo pag mahilig mag-waste tayo, diba? Ang kagandahan dito, merong pwede kang, lalo na sa akin na kadalasan nagbo-vlog habang nagdo-drive. Meron siyang charger. Yun sa loob. Ayun dun sa loob, merong nakaabang yan na alam mo yung sa kotse? Yung sindihan ng sigarilyo. Meron yung nakaabang dyan sa loob. Lalagyan mo lang siya ng adapter na pang USB. Palabas dito, tapos dito ka na mag-charge. Ngayon, ang problema lang dito, kailangan ingatan mga first timers. Ito, mabilis daw ito mabali. Kaya karamihan daw ng mga Aerox naka-tape daw to. So hindi ko na bubuksan yan palagi. Kaya ko na lang dyan. Charge na lang talaga ako ng mabuti para hindi na ako gamitin kasi nababali daw agad yan. Yan. Pag naka-on to, merong fuel button dito tsaka seat. Ito yung pambukas ng
tangke ng gasolina, pambukas nung nung upuan, kumbaga sa trunk. Hindi yan magbubukas hanggat hindi yan naka-on dito. So kailangan natin siyang i-on. Yan. Ipin natin fuel. Yan. Diba? Astig, no? Yan na. Diyan ka na mag-gasolina. Yan. Kapag yung seat naman yung pinindot mo, yan, umaangat, di ba? Yan, makikita mo na yung yung compartment. Wala siyang kasama mga tools. Ay, ito. Mayroon pala isa. Nakatago. Ito lang, screwdriver, Phillips. Tapos ito yung, dito nakalagay yung battery. Pero wag na natin buksan kasi parang nakascrew na yata ito eh. O, nakascrew na. Nandito yung helmet ko. Ito yung compartment. Yung laki ng compartment niya, pwede maglagay ng isang helmet. Lagyan niyo yung mga papeles nyo dyan. So pag bubiyahe ako dyan, dyan ko ilalagay mga ibang gears. Okay, ganyan lang. Yung center stand niya, madali siya itayo. Hindi siya matigas itulak. As in, magaan siya pag tinayo yung center stand. Ito namang side stand, kunwari naka-under yung motor naman at naka-on doon at binaba mo to, automatic yan na na mamamatay yung makina. Tapos kung papa-underin mo naman, hindi naman na-under yung motor mo hanggat naka-tayo yan. Kailangan naka-ganon para mag-start yung engine mo pag sinusian mo. Start natin. Try natin i-start. Ayan, kailangan mo na mawala mo yung mga ilaw dyan bago mag-start. Kailangan naka-brakes bago mag-start. So ayan. Ganun siya kabilis paanda rin. Ang problema lang dito mga first timers, wala siyang kick. So talagang electric start talaga siya. So if ever man na magka-problema siya pa rin ng panahon, hindi natin siya maitutulak or pero wag naman sana, matagal pa yun. Yan yung tunog niya, oh. Sobrang kalmado lang, no? Ang laki-laki niya pero sobrang tahimik. Ayan, rear light. Ang lalaki. Basta ang laki niya. Grabe. Oo nga pala. Sige, off ko na. Kung nagtatanong kayo kung bakit hindi Honda Click yung nakuha ko, tapos nababasa ko sa comment section na Kulas inspired, may factor yung na-experience ko na kung paano iharabas ni Kulas yung Aerox niya sa Mindanao. As in, grabe talaga. Sobrang warrior yung Aerox niya na yun. Kaya doon pa lang na nalaman ko na parang solid to motor na to, parang ganyan kasi di ba mataba yung gulong, ang laki ng gulong, ang laki nung body. Alam mo yun, paglubakan walang problema. As in, hindi niya iniinda yung lubak-lubak. Yun ang una kong factor na nagustuhan ko. Naka-disc brake yung harap. So far, sobrang sold naman ako. At saka pala, kulay blue. Wala siyang kinalaman dahil ito yung kulay ni Motodeck. Hindi kasi talaga ito yung gusto kong kulay. Ang gusto ko talagang kulay, black, orange. Kasi nga 'di ba? Yun yung kulay ko eh. Orange eh. Walang available dun sa kaibigan na store ng basta ni Troy. Ito yung available na pwedeng kunin. Siyempre medyo nagmamadali na tayo. Nung pinakita niya sa akin, sabi niya may problema tayo, kulay blue lang meron. Sabi ko, naku patay. Pero nung sinad niya sa akin yung picture nito, akala ko blue lahat. Hindi naman pala blue lahat. So merong blue tsaka gray. Ay sabi ko pwede na. Kaya blue siya. Kasi ito na lang yung available na kulay dun sa store na pinagbilhan nito. Inaantay na lang natin yung ano dyan, yung ORCR niya bago tayo bumiyahe. Sana makuha natin agad. Pero okay lang, meron tayong at least 2 months time para antayin yun. Sa January pa naman tayo aalagwa. Ayan! Okay na, may motor na tayo. Magiging maginhawa na yung biyahe natin at hindi tayo ilalagay sa alanganin. Kasi yan ang mahalaga talaga yung safety natin. Okay, sa mga bago mga first timers, hindi ako puro motovlog lang. Hindi ako 100% na motovlogger. Nagmo-motovlog ako paminsan-minsan pero ang content ko talaga dito is motovlog adventures. More adventure tayo. Hindi tayo laging nakasakay sa motor. Liliwaliw tayo, basta motovlog adventures tayo. Hindi tayo motovlog lang. Ayos no? Masaya? Sarap sa pakiramdam na meron na tayong body na ilalaban tayo sa anumang klaseng daan. So yun lang mga first timers. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Yan, medyo busy na naman ako ngayon. Pero hanggat maaari, makapag-vlog pa rin tayo. No? Malapit na ang Pasko. Isipag-sipag muna tayo para masaya yung Pasko natin. No? So yun mga first timers, magkita-kita tayo sa next vlog natin. Buhay kayo lahat. Kalimutan, life is good mga first timers.
See you sa next vlog.